So ang team po natin sa month po na ito at magiging team din po natin sa atin pong 32nd anniversary ay may topic na, may team na fortitude. Yan, sabihin nga po natin fortitude. Alam po ninyo yung fortitude, pagka titingnan lang po ninyo yung synonyms, parang hindi nyo masyado siyang ma-appreciate. Kasi ang synonyms lang naman po ng fortitude ay resilience, o kaya po, determination, yan. Yan po yung mga familiar na word, na mga synonyms nito pong fortitude. Pero pag tinignan po ninyo yung meaning, mas ma-appreciate po ninyo yung word na fortitude. Ang ibig pong sabihin niyan ay strength of the mind. Yung lakas ng lakas ng isipan. Yan. O kaya po, strength of character. Lakas po ng atin pong karakter. Yan. Yan po ibig sabihin pag sinabi natin fortitude. Strength of mind and strength of character. Yan po ang dahilan bakit po yung ibang mga tao parang hindi naman masyadong skillful pero nakakapagpatuloy. Kasi meron po siyang strength of the mind. Strength of character, bumabase po doon sa character. Meron pong iba, nasa kanila na po lahat ng resources. Nakakita na po kayo ng ganon. Mga tao na hando na lahat ng resources pero nag-give up pa kaagad. Okay? So, wala pong wala pong determination yung ganun pong klase ng tao. Nasa kanya na po ang lahat, nasa kanya na ang kanyang pangangailangan, pero nag-give up pa. Pero meron naman pong mga tao talaga parang ang daming difficulties, may mga hardship, may mga obstacle, pero nagawa pa rin po mag-succeed, nagawa pa rin pong magpatuloy. Tapos inabot pa rin talaga yung dream. So yan po yung pinaka-idea nung atin pong series na yan na gagamitin po natin, particular, i-highlight po natin sa atin pong anniversary. So, meron pong subtitle po yan na Pursuing Without Breaking. May mga tao po nagbe-breakdown so easily. Pero ito po, sabi natin, nagpupursu, no? Tuloy-tuloy po hanggang sa maabot po natin yung atin pong mga pangarap. So, nagko-complement po yung atin pong title po ngayon, particular sa Sunday po na ito, na Courage to Go On. Tapang para magpatuloy. Ang text po natin ay nasa Joshua 1:9. Sabi sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." So alam na po natin yung setting. Alam na po natin yung mga pangyayari po na yan. Na si Moses, pinangunahan po niya mga Israelita, paglabas po ng Egypt para po dalhin sa lupang pangako para po sa kanila, na doon po ma-experience po nila yung kasaganaan ng buhay na ipinangako ng atin pong Panginoon. Kasi ayaw ni Lord na sila po ay alipin. Gusto po ng Panginoon, ma-experience po nila yung abundant life. Pero ito po, isa po sa mga hardship na nadaanan po nila, no? Katakot-takot na nga pong hardship ang napagdaanan nila. Tapos ito pa po, nawala na po sa eksena si Moses kasi si Moses po ay namatay na. Kaya po ang tinawag ng Panginoon para mamuno po sa kanila at ilid po ang bayang Israel papunta po ng promised land na ito pong si Joshua. Dito po natin nakuha yung tagubilin ng Panginoon, Joshua 1:9, kinausap na po siya ng Panginoon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous." Ito po yung mga challenges po ng buhay po natin. So, darating po talaga sa mga setting ng buhay natin na haharap ka sa mga malalaking challenges po ng buhay, malalaking battles ng buhay, na masusukat po talaga dito yung tapang natin kung buo po yung ating loob. So, kung babalikan po natin, pagka may mga challenges na susukatin po dyan yung tinatawag nating strength of the mind and strength of our character. Sinusukat na po yan. Kung eto po, mga kapatid, ay
kailangan po ng leader, hindi lang po leader. Kailangan po ito ng maraming Kristiyano sa atin pong journey, sa atin pong mga paglalakbay. Okay? At intindihin po natin, ito pong istorya po na to, mula dito sa istorya, kung paano po natin bubuuin sa atin pong mga sarili yung ganong klase ng tapang. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ayan. Na-absorb po ba ninyo yung pinag-uusapan po natin? So yung fortitude, strength of the mind, strength of character, kung wala ka nito at wala po tayo nito, pulutin po natin kung ano ang sinasabi po ng Bible para mabuo po sa atin yung courage, mabuo po sa atin yung determination po na yan, na despite po ng mga disappointments, kayo po ba na-disappoint na? Taas nga po yung kamay na disappoint na po kayo. Ayan, ibig sabihin may mga expectation. Ibig sabihin, nag-expect ka, ito yung resulta nito eh. Pero na-disappoint tayo. May mga ginogol tayo, and even in our church, even yung LCC, yung mismo tinatawag nating board, may mga pinoproject, merong mga pinapangarap, pero ang dami na rin po talaga nating disappointment. Hindi po nag-come up into reality yung pong ating mga tinitingnan, okay? Regardless nga po ng atin pong mga bagay-bagay na nasa atin na rin, so nabigo pa rin tayo at hindi po natin nakamtan yung ilang mga bagay po na yan. Meron din naman po na biyaya talaga ng Lord ay na-experience po natin. Kuminsan ito po nagiging dahilan para humina na yung loob, yung sinasabi nating strength of mind, strength of character, nawawala na, no? Parang unti-unti, hindi na matining ang loob mo. Yung parang, siguro dahil broken na po tayo, marami na pong sakit na dinanas po sa buhay, hindi na po tayo tumitingin positively sa mga hinaharap. So paano po natin muling bubuuin yung tapang po na yan? Hindi po natin alam kung ano ang nasa likod ni Lord, nasa likod ng isipan ni Lord, bakit paulit-ulit na binabanggit po niya kay Joshua na be strong and courageous. So ang number 1 po natin para matingnan lang po natin ang mga bagay na to, number 1 natin ay understanding courage. Unawain po muna natin yung courage po na to, no? In verse 9, sabi, have I not commanded you, be strong and courageous. Pero bago pa sinabi ng Panginoon in verse 9 na be strong and courageous, merong mas naunang dalawa. Verse 6 and 7. Okay? Di ba sabi ng Lord sa verse 6, be strong and courageous. And again, in verse 7, binanggit niya ulit, be strong and courageous. So, ang mahalaga po talaga, para maintindihan po natin itong courage po na ito, mag-settle po muna, mag-die down po muna yung fear, okay? Para ma-establish po yung courage. At importante rin po mga kapatid na yung faith ay umangat. Kanina inawit po natin, let faith arise. Mahalaga po na umangat po yung faith para ma-establish po ang atin pong courage. Paano po na-establish po yung faith and courage? Naman po ay galing sa salita po ng ating Panginoon. Ulitin po natin kasi si Lord po mismo ang nagsabi, be strong and courageous. Nung sinabi po ng Panginoon, be strong and courageous, may mga kasunod po yan na pangako si Lord. Kung paanong sinamahan ko si Moses, ganoon din naman ako sasama sa iyo. Lahat ng lupain na matuntungan mo, ipagkakaloob ko sa iyo. So napaka-powerful ng word ng God, ano? So ini-establish po yung faith para ma-establish po yung courage. Dalawang bagay po yan. Kaya atin pong hinihingi sa Panginoon na yung faith natin mag-arise ulit. Okay? Psalm 27:1, sabi po, dito ng psalmist, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life, of whom shall be afraid. Familiar po itong verse na to. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Meron po ditong powerful declaration. Sabi nga po natin, ulitin po natin yung pong fear, dapat po mag-die down. Dapat po mawala sa eksena. Or else, hindi tayo makaka-move on talaga. At hindi na tayo magtutuloy pa para talagang abutin natin yung mga pinapangarap natin. So, kailangan mag-die down ang fear. Tapos, kailangan umangat ang faith. Okay? Pag umangat po ang faith, ganun din po, yung courage po ay mabubuo. Kaya po, dito po sa verse na ito, meron pong declaration. Sabi, the Lord is my light, okay, and my salvation, of whom shall I fear? Kanino ako matatakot, okay? So, powerful declaration po ito ng trust and confidence to God, at protection and salvation. Pag sinabi pong the Lord is my light and my salvation, ito po ay metaphor, no, na ginagamit para po i-signify yung guidance ng Panginoon, yung direction po ng Panginoon. So, liwanag siya, no? Siya po ay liwanag at kaligtasan. Ibig sabihin po niyan, pag sinabing liwanag, siya po ay nag-guide, siya po ay nagda-direct. Kung paano po ang light ay nagdi-dispel po ng darkness, tumatanggal po ng kadiliman, ganun din naman po ang atin pong Panginoon. Alam po ninyo, maraming mga tao ang may takot kasi parang nabubuhay po tayo sa dilim. Pag wala po tayong direction, may takot. Kasi hindi po natin alam kung anong pupuntahan. Kailangan po may nag-guide po sa atin. Kaya magandang declaration ito, the Lord is my light. Ano naman po pag sinabing the Lord is my salvation? Ibig sabihin, ang God ang nagdi-deliver, ang God ang nagre-rescue, ang God ang nagre-redeem po sa atin sa mga bagay-bagay. Ano? At siya po yung ultimate na pinanggagalingan po ng atin pong kaligtasan, ng atin pong security, ng atin pong hope. Imaginein po ninyo yan, kung iyan ang declaration po natin sa atin pong mga sarili, edi nabubuo po yung atin pong kalooban. And then sabi po, whom shall I fear? Tanong po siya, no? Pero rhetorical question po ito. Hindi na kailangang sagutin. Sabi po noong pong sumulat, whom shall I fear? Ini-emphasize lang po nito yung kanyang confidence. Sabi niya, sino ang aking kakatakutan? So, ipinapahayag niya doon sa mga mambabasa nung awit na ganon po ang kanya pong confidence. Ano? Ganon kataas ang kanya pong kumpiyansa, ang kanya pong tiwala na meron po siyang protection galing po sa Panginoon. And then sabi po niya, the Lord is the stronghold of my life. Pag sinabi po nating stronghold, ito po yung refuge, ito po yung defense. Sino po yung mahilig manood po ng mga gera, yung mga labanan? Di ba mayroong mga tinatawag na kuta? Inabot niyo po siguro yung mga labanan ng mga Hapon at ng mga Pilipino. Di ba yung mga naunang mga pelikula? Naglalagay po sila ng mga nakasako na buhangin. Pinapaikot po nila ito. Tapos doon po sila nakakover. Ang tawag po dyan mga kuta. Refuge. Yan po yung pinaka matibay na lugar na nakaka-feel ka ng safety. Okay? Pakiramdam mo, secured ka pag nahandyan ka. Mas malakas ang iyong panglaban. Ito po yung tinatawag naman na stronghold. At ito po yung declaration ng psalmist. Noong sabihin po niya, the Lord is my stronghold. At muli pong inulit, whom shall I fear? Similar doon po sa previous, inulit po ang question po na ito. Ni-reaffirm po na wala po talaga siyang kinatatakutan. So, ang courage po pala, talagang nabubuo po yan, okay? Pag meron po tayong declaration and faith and confidence, trust to God.
Pagka yan po ay lumiliit, mas malamang nag-escalate po sa atin yung fear. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, kadalasan, pagka dadaan po tayo sa isang mabigat na proseso ng buhay, bakit po talagang nagbababad po tayo sa panalangin? Nagko-quote po tayo ng mga verses sa Bible na dapat po nating panghawakan. Kasi nga po, yun po kailangan ma-establish po yan. Ako po magpapabunot lang ng ngipin, nagko-quote talaga ako ng mga verses Iniisip ko, ang hirap naman yan na isang pastor hinimatay habang binubunutan ng ngipin. Di ba? Nasira ang loob. Dapat po matibay ang loob. Okay? Tumitingin po tayo ng positibo na ang Panginoon ang may hawak po talaga ng buhay natin. Wala pong mangyayari sa atin na hindi po inaalaw po ng ating Panginoon. So, the Lord is my stronghold. So, ang faith sa God, yan po nagpapalakas ng atin pong courage. So ngayon, naintindihan na po natin ang courage kung saan nanggaling at paano po tayo magkakaroon po nito. Kailangan po, meron po tayong mga pinanghahawakan na salita po ng Panginoon na nagbibigay po sa atin ng confidence. Ang number 2 po natin, identifying life's challenges. Identifying life's challenges. Dapat po, alam din po natin, meron talagang panahon na dadaan ka sa ganitong sitwasyon ng buhay na kung saan mag-i-entrust si Lord ng isang bagay na parang mukhang hindi natin kaya. Okay? Na kailangan mong gawin, kailangan mong ma-overcome dahil pinapagawa sa atin ng atin pong Panginoon. Recognizing common challenges in life. Joshua 1:1 and 2. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelite. So ito po yung challenge po para po kay Joshua, okay? So mabigat po na hamon po ito. Dati po naman siyang katulong po ni Moses, tama po ba? Mukhang may orientation na po naman siya sa ginagawa po ni Moses. Pero mahirap kung ikaw na po yung number 1. Ikaw na po yung mangunguna po talaga. It's another thing. Iba po yung secondary ka lang, hindi ikaw yung pinaka-top man na talagang pupuntahan ng mga tao. Imaginin po ninyo mga kapatid, yung lumabas na mga Israelita, according po sa pag-aaral, ang lumabas po na mga Israelita ay mga 2 million Israelites. Kasi sa Bible po binanggit naman, 600 men. Of course, ang binibilang po ay men, 600 men. Pero pag idinagdag po ninyo yung mga kabiyak po niyan, yung asawa at mga anak, more or less talaga, meron silang 2 million na lumabas mula sa Ehipto. At maraming nangyari, possible, na nakita din po ni Joshua yung sobrang kukulit nitong mga Israelita po na to. Ang daming problema. Gumawa pa nga sila ng mga Diyos-Diyosan po nila instead na kilalanin ng Lord. Gumawa po sila ng Diyos-Diyosan, tapos ang dami po nilang complain sa buhay. Tapos ngayon, wala na po si Moses, siya na po ang kapalit. Okay? Iba na po ang sitwasyon, siya na po ang mangunguna po dito. No? So yun po yung kahirapan po nito, yung challenge po na to. Pero dapat ma-recognize po natin that in our lives, darating din po talaga na meron kang gagawin na mga challenges na ibinigay sa iyo na kailangan mong i-prove sa Panginoon bilang pagsunod sa Kanya at katapatan sa Kanya na carry mo sa biyaya ng atin pong Panginoon, ma-accomplish po natin ito. Siguro po, very timely din po sa akin kasi for 12 years, mahigit siguro, naging member po ako ng National Mission Department. As member, siyempre, nauutusan ka lang mag-speak sa mga conferences. Yun lang po yung papel ko.
Okay? Tas mag-mentoring. Pero nung nakaraan pong pagbibigay po ng church assignment, natawag po ako as head of the National Mission Department and head ng Discipleship Department. Parang ilang gabi din akong hindi nakakatulog. Kasi may orientation po ako kasi for more than 12 years, nahando na po ako. Pero iba po ako po yung tinawag po na head. Kaya kailangan po nating ma-identify, hindi na po na dapat tayong nagugulat na sa buhay po natin, darating po talaga yung mga hamon na ganito, yung mga challenge po na ganito, na kailangan pong makakomply sa demand po sa atin ng atin pong Panginoon. So, dapat po ma-encourage din naman po tayo sa ganitong mga bagay at maging very honest din naman tayo na meron po talaga tayong mga fears. Psalm 34:17, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Hindi po masama na umiyak sa Panginoon at magsabi sa Panginoon, Lord, natatakot po ako. Panginoon, nandito po yung fear. Panginoon, hindi ko po ito kaya, mahina po ako, humihingi po ako ng iyong lakas, bigyan niyo po ako ng tapang. So very honest, with all honesty, lapit po tayo sa Panginoon, i-admit natin yung mga weaknesses natin na meron po tayong fear at hingin po natin yung buong loob para harapin yung mga pagsubok po na ito. So identify life's challenges. Ang number 3, cultivating courageous faith. Cultivating courageous faith. Dapat po inaamin, pero tumatayo po tayo at kinocultivate. In other words, talaga pong ipakita natin na kaya nating makatayo, makatindig, na may kalakasan po ng kalooban. Joshua 1:10-11. So Joshua ordered the officers of the people, go through the camp and tell the people, get your provisions ready. 3 days from now, you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Tingnan po ninyo mga kapatid, after po na sabihin po ng Panginoon sa kanya, did I not tell you to be strong and courageous? Verse 9. Immediately after po niyan, nagsalita na po si Joshua. Sabi po ni Joshua, so Joshua ordered the officers of the people, nagbigay na po kagad siya ng command, nagbigay na po siya kagad ng order, go through the camp and tell the people, get your provisions ready. 3 days from now, you will cross the Jordan River. So, kinarir na po niya. Okay? Dinibelo po niya sa kanyang sarili yung tapang. Okay? Dapat po, may nagmo-motivate po sa atin. And then finally, you will stand up at pangangatawanan mo, meron akong tapang para gawin ito. Yung po mga umaten po ng atin pong anniversary, church anniversary sa Minuyan, meron kayong dinaanan ko yung Newtown. Yung Newtown, yung shortcut, pag may nakalagay yung IRM, padadaanin ka doon. Pero alam po ninyo, yung pong Newtown na yon, pagkagabi, parang napakapusikit. Alam niyo, napakapusikit sa kadiliman. Walang kailaw-ilaw. Okay, ang ilaw mo lang, yung sasakyan mo. Pero parang nakakatakot din na dumaan, na iyon lang ang ilaw mo. Tas yung paligid, alam niyo yung kahit ka majijingle, parang hindi ka maglalakas ng loob na bumaba para umihi. Hindi mo alam kung may sawa, kung anaconda, kung ano man, nakakatakot talaga. Mas nakakatakot yan kung may white lady, mga ganyan. So hindi ka talaga makababa. Pero minsan nag-uusap kami ni Ate Tess, nakakatakot naman dito. Sabi ko, ako pag binigyan ng 1 million, kahit walang sasakyan, lalakarin ko to.
Hindi, sabi niya, ako kahit bigyan ng 1 million, baka mamatay ako sa gitna nito paglalakad. So, sabi ko, pag ako may 1 million, tatapusin ko to hanggang makalusot ako doon sa main na kalye. Okay? 1 million yung pinag-uusapan no? So, dapat po may nag-motivate sa atin na isang bagay wherein you can stand, tapos talagang ilalabas mo yung tapang mo. Dito po ang motivation ni Joshua ay yung salita ng Panginoon. So ang Panginoon nagsabi sa kanya, so he ordered the people, the officers, na sila po ay mag-ready, ihanda na nila yung dapat nilang dalin kasi ready na din siya. Okay, willing siya na magpagamit sa Panginoon, papasukin na po nila yung promise na maglalakbay sila para pasukin po yung promised land. So drawing strength from God. Pinakamahalaga po talaga, mag-draw tayo. Ang Panginoon, malakas po ang Panginoon. So we draw strength from the Lord. Isaiah 41:10, ano sabi? Familiar po ito sa atin. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay? So yun po yung sabi po ng verse. So where we can draw our strength from God. Kumukuha po tayo ng lakas sa atin pong Panginoon. Kaya ito nga po yung verse na magandang panghawakan. Ano sabi? Do not be afraid, for I am with you. Sumasama po sa atin ng Panginoon. Do not be dismayed. Hindi tayo dapat pinanghihinaan ng kalooban. For I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Isa po, mga kapatid, na pwede in practical side, isa pa sa pwedeng pagkuhanan ng atin pong strength ay yung community, our community, the people around you. So, community support, mahalaga po yan. Lalo na po, pagka pinag-uusapan po natin in the church context, siyempre, nahandyan po yung community of believers na dapat pong makasuporta po sa atin. Joshua 1:16-18. Joshua 1:16-18. And they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do, and whatever you send us, we will go. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against you, against your word, and does not obey it, whatever you may command them will be put to death. Only be strong and courageous. Ito po yung pang-apat na pagsasabi po ng mga tao. Alam po ba ninyo, if you are strong and courageous, you will earn the support of people. Hello? Nakita po natin sa verse Ito po yung kondisyon ng mga tao. Sabi ng mga tao, kahit ano ang sabihin mo, gagawin namin. Kahit saan mo kami papuntahin, pupunta kami. Sa bandang huli, ang sabi, only be strong and courageous. Ayun lang po yung kanila pong, isa sa kanila pong kondisyon. Manatili ka lang matapang. Makakasama mo kami. So, mahalaga po yung community support para lalo pong tumibay ang atin pong kalooban. Alam ko po sa mga dinidream po natin sa atin pong church, we will be celebrating our 32nd anniversary. May mga pinapangarap tayo, hindi pa rin po talaga natin naaabot. Ang iba po natin, pangarap pwedeng naabot po natin, pero baka pagdaan ng mga panahon, medyo nawala din po. So, rise again, Kailangan po nating tumayo ulit na meron pong katapangan. Ang kagandahan po, we have a community of believers na naniniwala at meron pong suporta para po tayo ay maging matapang. So, with our topic this morning, courage to go on. Willing pa po ba tayong tumuloy, mga kapatid? 32nd, tapos 33rd, 34th, 35th.
Magbibilang po tayo ng mga taon, di man tayo titigil talaga. Pero tayo po ba ay magiging proactive? Kikilos po ba talaga tayo para maabot ang mga pangarap po natin sa Panginoon? Pwedeng nawala na po sa inyo yung tapang, yung complacency, yung idleness na pwedeng nasa atin ngayon, bunga ito ng mga kabiguan minsan. Parang ayaw na natin tumayo pa ulit. Ayan. Mangyayari na lang kung ano mangyayari. But we need courage. Kailangan po natin. Ang courage po ay kakambal po ito ng pananampalataya po sa atin pong Panginoon. Naintindihan po natin na ito po ay galing po sa pagkiklaim po natin ng salita po ng atin pong Panginoon. Alam din po natin mga kapatid, whether we like it or not, whether we accept it or not, meron din po talaga mga hamon ng buhay. Darating at darating po yan. Kawawa po tayo pagka mahina ang ating loob. So be strong, be courageous, dapat may tapang, dapat may pananampalataya. And number 3 natin, cultivating courageous faith. Dapat po, nililinang po natin yan, okay? Pinalalabas po natin yung tapang po na yan. Okay? Mas babad po tayo sa salita po ng Panginoon, mas tumatapang po tayo. Yan. Napanghahawakan po natin ang salita po niya dahil alam po natin that is powerful. At yan po ay pwede natin talagang asahan, pwede nating sandalan. So, fortitude, no? Dapat merong strength of mind, strength of character. Kagabi may kausap po ako, sabi ko, marami tayong ginagawa, marami tayong pagsubok, maraming criticism, pero nandito pa rin tayo, nakikita-kita pa rin naman sa finals. In other words, minimit pa rin ng Panginoon yung mga bagay na dapat po nating ma-accomplish, and then finally, nahandun pa rin po tayo sa dulo. Okay? Ang hingin lang po natin sa Panginoon, yung tapang para hindi huminto. Yung courage not to break down, not to give up, but to continue holding on to His promises, continue reaching our goal for the glory of God. So tayo pong mga kapatid ay tumayo, tayo po ay mananalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na sa pagsisimula po ng amin pong team na Fortitude, ang gusto po ninyo, Panginoong, buuin po sa amin yung courage po namin. Pwede pong we started well, meron po talagang kasigasigan, merong passion, nandun po yung courage, nandun po yung enthusiasm, nandun po yung positive mindset. Pero dumarating po yung mga pagkakataon, pag may mga disappointment, nagda-die down, Panginoon, yung tapang na yon. Kaya po ang panalangin po namin, muli po, palakasin niyo po kami, bigyan po ninyo kami ng courage, Panginoon, bigyan niyo po kami ng tining ng kalooban para po makagawa para sa inyo, makapagpatuloy para sa inyo, at maabot, Panginoon, any dream na inilagay po ninyo sa aming heart, sa amin pong isipan, Panginoon, whether it is personal o kaya po, Panginoon, lalong-lalo na para po sa inyo pong kingdom. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Sana po ang salita pong ito, loobin po ninyo na magrema ng malalim sa amin pong mga puso. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.